sinabi ng Diyos kung di natin to binabasa. At sa pangalawa, believe it. Naniniwala. Sino dito yung naniniwala na yung salita isa lang narinig ko? Amen. 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 Lahat tayo. Maniwala. Yun lang naman yung pinaka-foundation ng faith natin. Maniwala tayo. Yan. Sabi sa number 2, the body armor of God. Naging righteous lang tayo nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kasi lahat tayo lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkasala. Pero ang Diyos ay mahal na malang tao. Binigyan niya tayo ng chance na makaniig ang kanyang isang anak. John 3:16, for God so right nung panahon na tinanggap natin ang Panginoong Hesus Kristo. Di ba merong mas batang-bata pa na tumanggap na sa Panginoong Hesus? Napaka-bless nila, di ba? Ako, may edad na ako Pero hindi pa huli ang lahat. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, doon lang pala tayo naging made right. Kasi yung mga tao, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, di ba? Tumutulong sa mahihirap, nagbibigay, maganda rin ng pag-uugali, pero hindi pala yung sapat. Ang pinaka-the best pala, yung tinanggap natin ng Panginoong Diyos sa buhay natin, ang Panginoong Hesus. Doon lang pala tayo nagsimulang maging righteous sa harapan ng Diyos. Yan. Sabi dito, sabi ng Panginoon, sabi dito sa napag-aralan ko yan, the body armor of God's righteousness. Note, it is God's righteousness, not ours. God's righteousness pala, hindi sa atin. Nung ang Panginoong Hesus ay akuin yung kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Yan. Sabi dito, kung alam mo ng God's righteousness, ito daw yung magiging breastplate natin. Ano ba silbi ng breastplate natin? O shield. Shield yan saan? Diba? Dito nilalagay natin. Sino dito yung assurance ni God ay saved na siya? Amen. Amen. Isang malakas na amen. Amen. Yan. Kasi saved tayo. Yun yung assurance natin. Kaya nga yung breastplate of righteousness, dito nilalagay para hindi matarget ng kaaway yung puso natin. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dito lumalabas, dito nakatago yung maruruming nasa. Sabi dito, basahin natin 2 Corinthians 5:20. Meron ba dito na aalis siya walang suot na chinelas or sapatos? Di ba wala naman? Pagka pala sinusuot natin yung sapatos natin, meron pala tayong pupuntahan. Implication pala yan, naalis ka. Ayun pala yun. Yan. Sabi, kaya wag tayo mag-expect na makakarinig tayo ng message galing kay God kung ang sarili natin determinadong maupo na lang. Hallelujah. Di ba? Kung determinado ka sa sarili mo, dito na lang ako sa sulok na to. Dito na lang ako sa bahay ko. Dito na lang ako sa upuan ko. Kung determinado ka, wala ka raw maririnig na anumang salita ng Word of God, ng message niya, galing sa Lord. Hindi natin to gusto, di ba? Kaya pag sinuot natin yung sapatos natin, tuloy, sabi dito, when you start moving, He confirms the rightness of your direction. Ating lahat na nagsisimula, sa ating lahat na nagmamahal kung ano yung ginagawa natin. Mahal ba natin yung ginagawa natin? Amen. Yan, sa work man, sa bahay man, di ba? Ano to patama rin sa akin, unang-unang tinamaan ako, sabi daw, love what we do. Na kung minsan, yun nga, direct hit ng kaaway ni Satan na. Nang isang araw kasi,
Nagising ako madaling araw, 2 a.m. Bigla. Kasi gusto niya sa CR, ayaw niya dun sa, higaan niya sa diaper. Gusto niya sa CR. Kasi maghihiginaw din siya daw na. Sa inis ko, ang tukmaan ko ako, binitbit ko siyang bigla. Ay, ang bigat, diba? Dinala ko sa CR. Sabi sa inyo, pag nainipon ko siya sa bowl, hindi na ako makayuko. Sakit man ganito ko. Yung sarili pala natin ang masasaktan. Yes. Yan aral na yan sa akin. Unang-una. Dapat pala yung ginagawa natin, mahalin natin. Kung anong trabaho binigay sa atin ng Lord, mahalin pala natin. Sabi dito, ang Panginoon ay, ang gustong-gusto ng Panginoon ay meron tayong abiding senses. Yung may obedience tayo palagi. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ganun pala. Sabi, kung wala ka nito, sabi dito, don't go. Don't go without it. Kapag wala ka nun, huwag kang mayo. Wala ka ng word ni God. Wala kang guidance ni God. Ano nangyayari sa mga ganong tao? Di ba, dikit lang mangyayari sa atin nun. Kaya laging pinapaalala sa atin ng Lord, lagi tayong may guidance ng Holy Spirit before we go. Kaya yan isang napag-aralan na rin natin as your shield. Sabi sa number 4, nasa siya? May isa pa pala akong ibibigay. Yan. Sabi na yan, sa number 4 na tayo. Sabi nito, you will need faith as your shield. Nasa verse 16. In addition to all of this, hold up the shield of faith. Bakit kailangan natin i-hold? Bakit natin kailangan panghawakan? Tapos may apoy. Nag-apoy sila sa gitna. Kaya nung tumudla daw yung mga Indians, may three arrows yung nila. Yung mga pana nila, mayroong apoy sa dulo. Pag tudla nilang ganyan, doon tatama doon sa ginawa ng mga nakatira doon na apoy sa gitna. Sabi dito, sino daw yung makakalaban sa kapwa-apoy? Diba? Yung apoy, hindi niya rin kaya kalabanin. Apoy yun eh. Ganun daw yung tactics ni Satan. Hindi ka niya tutudlayin sa parang mahina ka. Hindi ka niya tutudlayin sa parang pangit. Tutudlayin ka niya doon sa magandang bagay na pinamamata sa atin na akala natin tama. Tama, di ba maghanap buhay ka? Tama yun. Na mag-ipon ka, tama yun. Ang hindi tama doon, yung nalulung ka na doon sa trabaho na yun, nakalimutan mo na si God. Yun yung hindi tama. Yun yung tactic ng kaaway eh. Oh, tataasan ko sweldo mo. Pero anong nangyari? Meron kang pasok ng sayang. At mismo ang nagpapatotoo. Naalala nyo kagabi, nagpatotoo si Brother Joshua. Diba? Nagpatotoo siya kagabi. Yung ministry pa, pang gusto niya alisin. Ano nangyari sa kanya, diba? Na-stroke siya. Diba? Pag yun ang inalis natin sa buhay natin, talagang, kasi ginagamit ka ni God eh. Pag umayaw ka, matagal din kung minsan ang process ni God para mangyari sa iyo yun, padadamahin ka muna eh. Pero pag lulong ka na doon, nakalimutan mo sa God, strike na talaga yun. Kaya nakakatakot, diba? Kaya hindi natin babaliwalain. Kasi yung arrows na tinutudla ni Satan, distraction sa atin yun. Yun yung same tactic na kahit ng araw pa, kahit sa Old Testament, ginagawa niya yan. Sabi dito, ang word ni God, focusing on God's word, yung tudla ng kaaway, ito yung pana, ito yung apoy niya, ito yung word ni God, yun yung sasangga. Yung word ni God. Yan. Kaya kung wala kang word ni God, baon-baon dito, pag nandiyan ng Satan, wala kang panlaban. Ano yung panlaban mo? Ano yung panlaban natin? Ay, sige na nga, Satan. Diba? Wala na tayong
dahilan. Wala na tayong, wala kayong lalaban eh. Pag nalulungkot ka, di ba nakalagay? Pag walang-wala ka, di ba, Matthew 4:4? Yun yung panlaban natin. Eh, sabi ng Diyos, di lang sa tinapay ng buhay yung tao eh. Di ba? Yun yung panlaban natin. Kung wala tayo nun, yan yung laging battleground ng kaaway, yung mind natin. Kaya kung di natin yung suot, yung salvation, yung helmet of salvation natin, yan. Sabi dito, sabi ng Diablo, totoo ba? Christian ka ba? Eh, di na. Diba? Nangyari yan kay Aden at kay Eve. Diba? Ano sabi ni Satan kay Eva? Totoo ba? Na pag kinain mo yung puno, bunga ng puno ng mabuti, diba? Magiging kapantay ka ng Diyos. Diba? Read between the lines. Marunong tayo mag-analyze, matuto tayong basahin. Kasi sa between the lines na yun, dun tayo matitilo ng kaaway. Diba? Meron ibang sekta na nagano sa akin, ano sila eh, word for word. Pero yung Holy Spirit, hindi nila mapapaliwanag yun. Diba may isang matalinong debatista, matalinong evangelista, patay na tayo, di ba? Si Satan, mare-reject mo siya. Sabi dito, alamin lang natin yung true identity natin. Hallelujah. Diba? May true identity pala tayo. Meron pala tayong identity in Christ. Ano yung number 1 na identity natin kay Christ? Yan. We are bought by high price. By what? Blood of Jesus. Binili niya tayo sa mataas na halaga, yung dugo niya. Yun yung identity mo as Christians. Yun ang identity mo as child of God. Huwag mo yun iwawala. Ano pa? Nakikita sa atin yung righteousness ni God. Hallelujah. Amen? Yung Christ-likeness. Yan yung identity natin. Yan sabi. At ang pinakalas na identity natin at dapat natin i-claim, heaven bound tayo. Paunta tayo sa langit. Yan yung identity natin kay Christ. Tayo yung papunta sa langit. Kasi yun ang promise ni God, di ba? Promise yan sa atin ni Lord. Kaya, nakaka-encourage, nakaka-motivate na dapat pala lagi suot natin full armor o battle. Yan, number 6. Hindi lang sa tinapay nabubuhay, may binigay ang God. Yung word niya, angkop, tugma sa sitwasyon natin. Hindi yung sasabihin mo, literal, natutuloy ka sa bangin, di ba? Yung sabi ng Panginoon, iingatan ka eh. Pero hindi naman literal na magpatikat ka, tapos tutuloy ka sa bangin, pakita mo sa mga tao, kaya kong tumulay dito. Right place, right time. Yan, sabi dito. Kaya nga pala si Satan ay yung battle natin, masyado siyang lumalaban. Take the sword of the Spirit. Nasa last verse ng 17b. Ang sword of the Spirit ay ang Word of God. Damit mo, medyas mo, sapatos mo, kung may kumbata, magkumbata ka. Pero yung prayer, yung pala yung closet natin. Para ma-get natin yung Holy Spirit nandun pala sa prayer. Kaya ang susi ay prayer. Only through prayer do you become cloaked for spiritual warfare. Yan. So don't go into the battle undressed. Hindi undressed Bisaya, undressed. Hindi nakasuot yun. Huwag kang pumunta sa battle. Baka paglabas mo palang ng pintuan ng tudla ka na, tumba ka na agad. Hallelujah. Talo agad, di ba? Kaya sabi ni Pablo, clothe yourself. Nakakatuwa, di ba? Sabi dito, sinulat to ni Paul, clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to...
pinadadama mo sa amin ng pagmamahal mo. Ayaw mo, Panginoon, na matudla kami ng kaaway. Binibigyan mo kami ng wisdom, Lord. Hayaan mo na gamitin namin yung wisdom na galing sa iyo, Panginoon. Hindi yung wisdom sa mundong ito, kundi yung wisdom na galing sa iyo, Lord. Upang anumang tudla ng kaaway, anumang tudla ni Satan, hindi na po kayo maapektuhan dito kasi ang eyes, ang heart, ang buong buhay namin, Panginoon, nakasalig sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon, kami makikinig. Ang boses mo lamang ang aming pakikinggan sa mundong ito na punong-puno ng mga bagay na makakapagpabaling ng aming pansin, Panginoon, upang hindi ka namin mapasalamatan, Panginoon, ultimate sa buhay namin, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po kami nananampalataya na namin. Through your voice alone, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pag-manifest po sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa yung word mo. Alam namin, Panginoon, na reminder to, laging paalala sa amin dahil tunay po na makakalimutin kami, Panginoon. Pero Lord, laging nandiyan yung word mo available 24/7. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Lord, tulungan mong bawat isa na aralin ng salita mo, Panginoon. Para may panlaban kami at dumating na paninilo ni Satanas sa hindi na po ito magwawagi sa buhay natin. Salamat, Lord, at nandito ang mga anak mo, Panginoon, para papurihin sa pasalamatan. At hindi nalingid sa kanila ang inuutos mo. Na put all the armor of you, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We bless everyone. Salamat Diyos. Salamat Diyos. Hindi na kasi salamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, lahat po tayo ng sabi na Amen. God bless.